Pilipinas at Vietnam magsasanib puwersa. Nako, dapat na nga bang kabahan ngayon ang China? What's up guys? Kamusta po kayong lahat? No? Sa lahat po ng mga solid sangkay ngayon na nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, bago tayo magsimula, no? Dating gawi, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga bago pa lamang po dito sa ating channel o sa mga matatagal na dito pero hindi pa rin nakakapag-subscribe. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo yung bell. Pindutin nyo rin po yung all. Simple lang, di ba? At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito na nga mga sanggay. Pag-usapan po natin itong ito. Security cooperation. Okay? Philippines, Vietnam. Ito po ang Pilipinas at saka Vietnam ay pipirma o magsasign umano sa isang Coast Guard deal. Nako po. Lalo pong manggagalaiti dito yung China. Sa tingin ko pa naman, itong China, medyo kabado pag Vietnam po ang, Vietnam po yung, alam niyo na mga sangkay, kasi hindi po sila makapalag dyan sa West Philippine Sea. Ang Vietnam po, para po sa inyong kaalaman, ang number 1 na nakakuha ng napakaraming mga area dyan sa West Philippine Sea. Hindi po China, okay? Yung China ang ginugulo lamang po ay tayo, kasi nga po, kinakaya-kaya po nila tayo yung Vietnam, mga sangkay, para po sa inyong karagdagang kaalaman, ang Vietnam po ay hindi natalo ng Amerika yan nung panahon na nagkaroon ng Vietnam War. Umuwi na lang yung mga Amerikano, kaya nga may mga komentary na sinasabi na ang natalo at that time sa Vietnam War ay Amerika, hindi po ang Vietnam. Ganun po katitindi itong mga Vietnamese, no? Talagang matitibay at buo ang loob. Kaya nga lang mga sangkay, uulitin na naman po natin. Sila po yung isa sa may napakarami. Sila yung number 1 na maraming nakuhang mga pwesto or area dyan sa West Philippine Sea. Yung reclamation na ginagawa, nako po, sila po yung number 1 dyan. Pangalawa lamang po, yung China. Kaya nga lang ang China hindi po makapalag sa Vietnam. So ang tanong dito mga sangkay, kung magsasanib puwersa ang Pilipinas at Vietnam, kakabahan kaya yung China? Eto kasi, ayon po dito, the Philippines and Vietnam will agree to boost Coast Guard cooperation during a visit to Hanoi next week by the Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Kasi ito mga sangkay, itong presidente ng Pilipinas na si BBM ay bibisita po sa Vietnam. Ayan nga po mga sangkay, bibisita si President BBM sa Vietnam sa susunod na linggo para sa isang 2-day official visit. Makikipagpulong ang Pangulo sa kanyang Vietnamese counterpart. At iba pang mga leader, anunsyo ni Ministry Spokesperson Pham Hang sa isang regular briefing. Lalagda naman ng Memorandum of Understanding on Cooperation ang Coast Guard forces ng dalawang bansa. Naku po, ibig sabihin, opisyal na pong magsasanib puwersa itong Pilipinas at Vietnam. So ano ba to? Itong gagawin ba nila magiging sakit sa ulo ito ng China? Kasi, papalag ang Vietnam Ngayon, ito po mga sangkay, the two countries, ito, nabanggit na po natin, no? The two Southeast Asian countries have competing claims over, ito na nga po mga sangkay, parehas po kasi ito sila. Itong Pilipinas at Vietnam, parehas po nagkiklaim dyan sa West Philippine Sea. Kasi, para po sa inyong kaalaman na naman, no? Kaalaman na naman, itong West Philippine Sea, ayon nga po kay Enrile, former Senator Enrile, itong West Philippine Sea, para po siyang squatter. Kung sino na una doon, sila na po yung papesto. Ganun po ang nangyayari. Nauna po yung Vietnam na karami. Sa kanila yung pinakamaraming pwesto dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, mga sangkay, itong Pilipinas, parehas din po nagkiklaim. Kagaya rin po ng China, kagaya rin po ng Malaysia,
Kagaya rin po ng Taiwan. So, itong mga to, nagkiklaim na sila po ang may karapatan dyan sa West Philippine Sea at sila rin po ang may mga pwesto na dyan. Pero ang pinakamarami po, Vietnam. So, papaano kaya itong mga sangkay na pag-usapan nila? Siguro, sige, okay na kami sa inyo. Bati-bati na tayo. Ang mahalaga, China yung pagtuunan natin ng pansin dahil nga nagahari-harian sa West Philippine Sea. Akin lang yun, mga sangkay. Kumbaga, analysis lang po natin yan. The two countries will sign a memorandum of understanding on cooperation between their Coast Guard forces. It is unclear what the agreement will entail, but Coast Guard cooperation is crucial to reducing the risk of clashes between fishing vessels that encroach into foreign waters. So, eto mga sangay, medyo ano talaga paano nila gagawin yan? At hindi nga po malinaw itong agreement kung ano ba ito. Ano ba, magsasanib pwersa ba sila kapag mayroong operation dyan sa West Philippine Sea? Halimbawa, may ginawa itong China, re-rescue ba itong Vietnam? Ganun ba ang magyayari? Kasi di ba itong China, nagbobomba po sila ng tubig Di ba yung water cannon na yun? Nakaraan. So ano ba ang gagawin? Kapag ba ginawa ulit ito ng China, re-rest back ang Vietnam. Kapag nangyari ito mga sangkay, naku po, papalag ang Vietnam dyan So ngayon, itong China, nag-claim na ayon daw po sa kanilang kasaysayan, itong buong area ng West Philippine Sea ay kanila. Kaya nga lang mga sangkay, nangunguna po dyan ang Vietnam. No? So, ito basahin natin. After Vietnam and Indonesia recognize the boundaries of their respective exclusive economic zones in the South China Sea in December 2022, China's Coast Guard repeatedly sailed close to those strategic areas, triggering angry reaction from both Jakarta and Hanoi. Uy, may ginagawa rin pala itong China, hindi lamang po natin nababalitaan. Ay Jakarta, yung Indonesia, mga sangkay. Nako po, at saka itong Vietnam. Nako, kaya pala may mga ganito na, mga sangkay, no? China's response, however, could be muted in this case because the deal is not about recognition of maritime claims. Ayon po yan sa ano ba tawag dito? Said Pham Xuan Dung, researcher on Vietnam and Singapore at the Singapore bases. Okay, sige. Ayon po dito, itong si BBM ay makikipagkita sa mga Vietnamese leader sa kanyang 2 araw na state visit doon sa Vietnam. Ngayon ang tanong dito kaya, ano kaya ang magiging dito, usapan, no? Dali itong Vietnam at Pilipinas, magtropa naman talaga yan. Naalala nyo nung Vietnam War, itong si Ferdinand Marcos, ang pangulo natin, pinuntahan pa po yan ng presidente ng Amerika. Para kumbinsihin na papuntahin ang mga kasundaluhan ng Pilipinas para labanan po itong mga Vietnamese at that time na gustong i-invade ng Amerika. Kaya nga lang, dinedma po yun ni Ferdinand Marcos Sr. Ang ginawa po niya, instead na magpadala po doon ng mga kasundaluhan na lalaban sa Vietnamese, dahil parehas po Southeast Asian country, ang ginawa na lamang po ni Ferdinand Marcos, nagpadala po siya doon ng mga nanggagamot, mga doktor, basta mga medical professionals, at mga engineers. Pero yung tipong aktual na makikipagdigma laban sa Vietnam, hindi po niya yung ginawa. Kaya after po ng Vietnam War, nagkaroon po ng chance itong Vietnam na mag-aral po dito sa Pilipinas pagdating sa agriculture. That's the reason, mga sangkay, na ang Vietnam po ay isa sa nangunguna na nag-e-export ng bigas. At saka maayos po yung kanilang doon. Maayos po yung kanilang pamumuhay when it comes to agriculture. Dahil natuto po sila sa Pilipinas. So, ang tanong dito na naman, mga sangkay, itong both country na nagkiklaim na ang West Philippine Sea ay sa kanila, Pilipinas at Vietnam, babanggain nga ba ang China? Dapat nang habang kabahan ang China dito?
Comment nyo po ang inyong mga opinion sa ibaba. At ngayon mga sangkay ay invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Sa mga born-again Christians dyan, I'm sure magugustuhan nyo po itong mga topic natin, mga vlog natin. Dahil patungkol po ito sa mga aktual na nagaganap ngayon sa ating mundo na nagbe-base po tayo sa Biblia. Okay ba? So, kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.